Itong mga spy ng Israel, mga kapatid, dahil alam nila mga kapatid na gagawin na ng kanilang mga kaaway sa paligid, pinag-aralan nila. Ang pinaka-key factor doon mga kapatid is time. Inaral nila ang lahat dahil maraming aeroplano sa kanilang paligid. Egypt, ang daming airplanes, lahat mga kapatid. Inaral ng kanilang mga spy ang very crucial time na pwede silang mag-attack. And they knew, pinag-aralan nila mga kapatid, mayroong oras sa isang araw na nakita nila na yun ang pinaka-ideal na mag-strike sila. 7:45 in the morning. Read it. Yung oras na yun, exact time na yung 7:45, nakita nila mga kapatid na halos lahat ng patrol ay bumababa at kunti lang nasa taas. Dahil merong iba nag-breakfast, ang iba nag-pahinga. Nakita lang average yun mga kapatid. At they seized the moment, yung 7:45 na umaga. So, few minutes mga kapatid, nag-declare sila, lipad sila mga kapatid. At exactly 7:45, sama-sama nilang bumumbahan ang lahat ng airport ng lahat ng tatlong bansang malalaki. So ang kanilang mga aeroplano mga kapatid, parang mga sitting ducks, hindi makalipad dahil sirap na lahat ng runway. So automatic nagkaroon sila ng dominance sa air. 6 na araw lang, suko mga kapatid ang lahat ng bansa na umatak sa kanila. Walang sinong bansa na kagawan. At hanggang ngayon mga kapatid, naging question mark mga kapatid sa lahat ng sundalo sa buong mundo, paano nila ginawa ito. The key is, we have to know our time. Kaya nagsabi ni King Solomon, time and chance happen to us all. Mangyayari daw mga kapatid ang panahon at pagkakataon sa bawat isa. Amen. Lahat tayo ay bibigyan ng Panginoon ng panahon at din pagkakataon. Kaya lang ganito mga kapatid, kung darating naman yung panahon at pagkakataon at hindi kayo naghahanda, masasayang yung panahon at pagkakataon. May kasabihan, when preparation meets time and chance, it is success. Kapag ang paghahanda daw ay makakatagpok ng panahon at pagkakataon, that's success. Everybody say amen? Kaya ano ating ginagawa? We are preparing. Naghahanda tayo mga kapatid. Anong pinaghandaan natin? Unang-una, alam natin mga kapatid na isang araw, lilipas tayo sa mundo. We are preparing. Kaya ang iba sa atin ay mga insurance eh. Yung iba hindi lang isang insurance. Yung iba dalawa yung tatlo. Amen. We are preparing. Bakit nag-aaral yung ating mga estudyante? You are preparing. Maliban na lang sa hindi gaano nag-aaral. Parang nagbubulan mga lahat tayo, mga magulang, bakit tayo nagsusumikap? We are preparing. Amen. Iba sa atin, nag-prepare mga kapatid na sa panahon ng retirement. No? Hallelujah. Lahat tayo mga kapatid, there is beauty in preparation. At ito ay kalooban ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, watch and pray that you will not enter into temptation. Kailangan mapagmasid tayo. Maging handa tayo mga kapatid. Kung bakit naglalagay sila ng mga watchman sa kanilang wall, dahil hindi nila alam kung anong araw darating ang mga kaaway. Kailangan maging alert, maging ready. Ganon din tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging ready tayo, maging prepared tayo mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan mag-strike ang kaaway. At marami yan mga kapatid na hindi prepared, out of balance. Out of balance spiritually. Mga kapatid, because of unpreparedness. Hindi ready mga kapatid. Chapter 9 verse 11 of Ecclesiastes, I returned and saw under the sun that the race is not for the swift. Ang
takbuhan daw mga kapatid ay hindi lang para sa mga mabibilis. Kaya nga meron tayong kwento ng pagong at saka, ano ba yun? Kuneho, no? The race is not just for the swift. That's true. Nor the battle to the strong ang pakipaglaban, hindi lang sa mga malalakas. Dahil hindi lang strength or numbers ang pinag-usapan dito. May tinatawag na strategy. The race, the battle is not for the strong. Neither yet bread to the wise. Hindi lahat ng mga wise mga kapatid ay maraming pagkain, maraming mga wise na kulang sa pagkain. I mean, you know, IQ mataas. Pero kulang lang sa diskarte, no? Maraming area ang kinukonsider. Nor yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding. Hindi lahat mga kapatid ay yung sila, mayayaman yung mga, ano? Yung mga men of understanding. Nor yet favor to men of skill. Favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. May panahon at kapanahonan na mangyayari sa ating lahat mga kapatid. That's why I really believe ang bawat tao sa mundo mga kapatid binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Kung hindi bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, it will, you know, contradict the nature of God. Lahat ng tao ay mayroong panahon at pagkakataon. Or else, pag hanap natin sa judgment, pwede mong sabihin ng Panginoon, hindi ba ako binigyan ng panahon at pagkakataon? Will it be a righteous judge? No, He is a righteous judge. Matuwid na hatol ang ating Panginoon. So talagang bibigyan tayong lahat ng panahon at pagkakataon, mga kapatid. And He knows it dahil nature yan ng ating, it's in His Word. Ang tanong lang, kapag darating sa atin ang panahon at pagkakataon, paano tayo mag-respond? Amen, amen. So, hilingin natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Meron akong personal testimony, mga kapatid, no? Way back 1987, hindi pa naman siguro ako matanda, no? Pero naalala ko, mga kapatid, no? Sumama ako ng conference. Hindi ko makalimutan, may t-shirts lang noon, mga kapatid, na grow. I was 12 years old that time. So meron kayo idea kailan ako pinanganak, mga kapatid. Wala pang World War II, no? 1987, merong conference sa Davao. Conference, no? Sumama ako. At, conference. Wala naman kayong pang hotel, eh. Sumama lang ako doon. I was 12 years old. So, saan kami natutulog? Tapos na yung conference, mga kapatid. Doon kami sa stage, Brother Mike. Ano yung stage? Di ba malaking stage? Kaya yung pa kami, eh. So, doon kami natutulog kasama aking mga kapatid doon sa ilalim ng stage. Tapos doon kami natulog. Katapos maaga, kailangan mo maagang magising dahil mag-iinis yung sa auditorium, eh. Sa maybe 3 or 4 days kami nandun, mga kapatid. But hindi ko makalimutan hanggang ngayon, mga kapatid, sa time ng worship, I worship God. Sabi ko, nagkaroon ba ng admire, mga billionaires pa rin mga kapatid sa music. Wow, God! Oh, they are mighty used. I just worship them. Hindi ko makalimutan, mga kapatid. Ito yung stage, doon ako sa baba. 12 years old. Parang sinitan na ako. Worship to God. Lord God, thank you, Lord, nakarating ako. And I never knew. Hindi ko alam kung ano nakita ng Panginoon. Walang anong bagay na sumagi sa aking isip, mga kapatid, na someday, ilagay ko ng Panginoon doon sa mga taong papalit nandun sa una. I have no idea. At yung sinabi ito, mga kapatid, is kapag makita ng Diyos na worshiper tayo, at yun ang nakita ng Diyos kay David. Saan man siya mapunta, mga kapatid, he just worship God. Ang totoong worship, mga kapatid, sa panahong wala kang kasama, yung mag-isa ka lang.
That's the true test of worship. Madaling umawit dito kapag marami mga kapatid. Mapasabay ka sa awitan. But are we worshiping God when we are alone? Sina, hapon, may mga time mga kapatid sabi niya, Papa, kumusta? Pagod kami. Bakit? Naglilinis kami sa church. Nasab ko sa mo. Alam yung church sa Bayugan? Capacity is 500 people. 500 ang seating capacity. Ang mga upuan na hindi ganyan mga kapatid. Alam niyo yung lumang mga upuan na kahoy na mahaba? Sabi ko, na, whatever you do, huwag mong gawin para sa tao, gawin mo sa Panginoon. Many times, mga kapatid, in my experience, but I met God, His presence, sa panahon, hindi ganito worship time. Habang ako'y naglilinis, mga kapatid. There are times I stop. Walang tao nakita na I stop cleaning the church. And I value those moments. Kaya mga kapatid, please, ano mang ating gagawin sa ating Panginoon, do it with service, do it with your whole heart, mga kapatid. Hindi kakalimutan ng Panginoon, mga kapatid. Promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put down one and set up another. Hallelujah. Trust God. Hallelujah. Na ang Diyos, siya mag-promote sa atin. Hindi lang position, mga kapatid. Even our emotion, i-promote ng ating Panginoon. Even spiritually, i-promote tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Even financially, i-promote tayo ng ating Panginoon. Why? For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God, He is the judge. Come on, hallelujah. I know I'm speaking to somebody right now. May dito mga kapatid na meron kang pinagdaanan ngayon na kapatid may challenges ka sa buhay. Hallelujah. But I speak these words by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Tinitingnan ka ng Panginoon kapatid. God will promote you and He can promote you. At ganito mga kapatid, ang promotion pa naman ng Panginoon ay walang limit. Minsan sa kumpanya, mga kapatid, para maramdaman ng iba na hanggang dyan. Pero Brother Eli, Sister Eli, minsan ang company may limit. Para pagramdam natin parang dyan lang tayo. I work noon mga kapatid sa Ayala Corps, Technical Department kaya mga kapatid. Hindi yung gano'ng matagal. Na-exercise ko rin yung aking kurso mga kapatid for a while. Kasama kami namin sila Ayala Subel at assist kami ako sa mga meeting. Wala kayong virtual mga kapatid na mga meetings, meron na kami noon. 2006, 2007 mga kapatid, yung virtual meeting ng ibang bansa. Yung meeting sila mga kapatid, mga helicopter na dun sa taas, mag-land doon, tapos 35th floor doon ang meeting. Kami nag-handle mga kapatid. Funds, millions dollars, billions ang pinag-usapan. Kasi kami ang technical support. Pinag-usapan nila mga kapatid, sa kanila kasi yung globe eh. Globe, BPI, Manila Water, sa kanila eh. Dami pa mga kapatid. Yung Pure Food, sa kanila yung dati. Marami ko na lang doon na. Yung files mga kapatid. Work. Pero, dahil technical support na kami mga kapatid, makiramdam mo parang may limit. Hindi. But when you serve God, you know, kapag maglingkod ka sa Panginoon, ang promotion na galing sa Panginoon, minsan hindi mo iniisip, mga kapatid. Dumarating. So gusto mong encourage tayong lahat mga kapatid, serve God with all your heart.
Let us serve the Lord with all of our heart. Kaya ang sabi ng Bible, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Then, pwede tayong umibig sa Panginoon, parang kalahati lang. Yeah, mayroong awit noon mga kapatid na, may kahati, ala ako, sinong awit na? Of course, yung mga, ayan ang Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, maraming naglilingkod sa Panginoon na may kahati siya. Hear this. Pagdating mga kapatid sa araw na ating bibigay sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, 6 days you shall labor. And in the 7th day, give it to the Lord. Iswin, okay, 6 na araw sa iyo anak. Isang araw lang ang hingin ko. Hindi pa buo. Ang iba sa atin mga kapatid, nagmamadali pa. Buti wala dito. Yung iba mga kapatid, kailangan matapos ang preaching pastor. May mga ibang churches ngayon mga kapatid na kapag mag-invite sila ng pastor, sasabihin talaga na, pastor, mag-preach ka lang ng 20 minutes. That's true. 25. Dahil mga tao dito, mga busy. That's true, mga kapatid. So, one day lang, mga kapatid. Pagdating naman mga kapatid sa ating mga kita, sa ating money, ang lahat mo sa ating money, sabi ng Panginoon, okay, 90% sa iyo, 10% sa akin plus blessings. Try this. Sa akin lahat, di ba? Kung naniwala ka talagang sa akin lahat, 90% sa iyo. 10% lang ibalik sa akin. Dagdagan ko pa yan ng blessing at saka protection kung iyong gagawin. Pero minsan matawa ko pa. Malaki na yan. Minsan nakikita yung 10% mga kapatid. Hindi nakikita yung 90%. Mayroong sabi, minsan madaling magbigay ng ikapo at handog sa Panginoon kung, yan ba, kung 100 pa lang, 10. Pero pag million na, hindi natin nakalimutan mga kapatid. That's, it comes to money. Pero pagdating mo sa heart, yun yung Bible, my son, give me your heart. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Alam, ayaw ng Panginoon na magmahal tayo sa kanyang parang kalahati, mga kapatid. Alam kasi ng Panginoon kung nasa na yung puso, yun ang iyong ginagawang kayamanan. Kung ang ating puso ay nasa Panginoon, mga kapatid, alam talaga ng Panginoon na papunta tayo sa Kanya. Oh Lord, pwede ba manalangin tayo for a while, mga kapatid? I'm almost done, but let's just pray about this point, mga kapatid. Lord Jesus, panghawakan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Diyos. I'm praying, especially in these times, na maraming pwedeng diversion sa aming mga puso, Panginoon. There are technologies that are searching for treasures in this world. They are looking for our personality of who we are. Oh God. There's hunger, oh Lord, for many things in this world. And I pray, oh God, that you will hold our heart. Panghawakan mo, Panginoon, ang aming buong puso, Panginoon, to love you and to serve you, to worship you, God. Forgive us. Forgive us, O Lord. Kung may mga panahon we behave ourselves not wise, not according to your word. I pray, O God, mula sa araw na ito, God, let there be a new covenant. Merong renewal ng covenant, Panginoon, sa iyong mga anak. Help us, Lord, to refocus kung sino mang na-divert ang attention, Panginoon. Help us to refocus sa araw na ito. Habang may panahon pa kami, Panginoon, help us to reorient ourselves. Refocus ourselves, O God. We bless you, Father. In Jesus' name. Give me 2 or 3 minutes. And then, si David, mga kapatid, after that, victory.
Ang kasunod na kapatid, nagtatago siya. And he never questioned God. In fact, marami siyang ginagagawang psalms nung sa panahon siya nagtatago. Marami siyang nagawang awit nung panahon siya nagtatago, mga kapatid. Kahit si Pablo, mga kapatid, mas marami siyang nagawang epistles sa panahong nakakulong siya kaysa sa panahong free siya. Sometimes the best things from us ay lumalabas sa panahong mayroon tayong challenges. The last letter to the Ephesians ay sinulat ni Paul sa panahong nandun siya sa kulungan, malapit na siya i-execute. He was there in the dungeon. Meron lang kunting access, mga kapatid. Light. Marami siyang sulat, mga kapatid. At hindi lang ang kanyang sulat nakarating sa kanyang kapanahonan hanggang ngayon. Binabasa natin ang sulat ni Pablo. Please remember, marami sa kanyang sulat, nandun siya sa kulungan. And yet, wala kang makita sa kanyang sulat. Puro encouragement, mga kapatid. Be strong in the Lord. In the power of His might. There is blessing kung may panahon, mga kapatid, dadaraan tayo doon, mga kapatid, sa mga challenges na yun. Dahil mayroong mas magandang lalabas mula sa atin, mga kapatid, na hindi lang makikita sa ating lifetime. At itong resulta, mga kapatid, ay ang makikita pa sa next generation. There is beauty in our challenges. Kung ating ibigay ito lahat sa ating Panginoon, mga kapatid. Yes, there is beauty. David, hindi siya agad pinaupo ng Panginoon sa trono. Pero alam ng Panginoon, there's beauty kung mapagdaanan ni David. 17 years, mga kapatid, after sa anointing. Nandun yung tinitrain niya, kasama niya, mga kapatid, yung mga taong, sabi ng Bible natin basahin, yung mga taong butangan, yung maraming utang, mga wanted na mga tao, mga satisfied, hindi satisfied sa government, sumanib kay David. So, makita niyo ang responsibilidad ni David, nagtatago na siya. Meron pa siya mga tao, mga kapatid, na kailangan pakainin. What a challenge. So, mga kasama, David, sama kami sa'yo. So, ngayon, natagdagan, sabi niya, siguro mga kapatid, kailangan kong isip ng paraan kung paano to itustusan yung pangangailangan. Mayroon siyang, sabi ng Bible, mayroon siyang 400 men. 400 katao. May imagine niyo ba kung magkano ang budget kailangan ng araw-araw? But in that way, mga kapatid, dahan-dahang tinitrain ng Panginoon yung leadership ni David. David, I see someday you will rule the nation, but you will start with 400 people. So, kailangan maging resourceful si David. Kailangan siya maging marunong paano i-arrange niya, i-set up yung kanyang 400 men. Same time, nagtatago sila, mga kapatid. And we know, nung natapos yun, mga kapatid, yung kanyang mga tao, yun ang ilan doon sa naging general niya. So kasama niyang lumago doon sa adversity, nilagay niya doon sa pwesto, mga kapatid. Joab, who's Joab? Kasama niya palagi. Abishai, who's Abishai? Kasama niya palagi. Nung nagsabi na siya, nakuha ako. Ha? Okay. Anong tubig? Sa Jerusalem? Okay. May mga kaaway. Kaya namin yun. They're faithful men who grow with Him. Yes. 17 years, mga kapatid.
Naging mercenary sila, nakipaglaban mga kapatid just to survive. Pero yun ay arrangement ng Panginoon upang pagdarating na yung tamang panahon ng promotion, mga kapatid, ready si David. Everybody say amen. Hindi ba alam, mga kapatid, yung ating pinagdaanan siguro ngayon, part ng preparation ng ating Panginoon. At kapag natapos siya, mga kapatid, there is beauty after challenges. After our challenges, tumayog tayong lahat, mga kapatid. Nung dumating ang tamang panahon, hindi rin niya pinipilit. May mga panahon, mga kapatid, na pwede niyang patayin si Saul. Hindi lang once, twice, mga kapatid. Pero sabi niya, I will not put my hand against God's anointed. Ayaw kong gagawa. Panginoon ang maglagay, Panginoon ang mag-alis. Hindi niya, mga kapatid. Kahit na, mga kapatid, nasaktan si David, kahit hiniwa lang niya ang laylayan ng kanyang damit, nasaktan pa rin si David. Damit niya lang. That means he has the right heart. Pagkikatako na, mga kapatid, na patayin yung mahari, na hinahabol siya, inuutusan yung mga sundalo, mga kapatid, he's been hiding for those years. Sabi ng kanyang kasama na si Abishai, David, just give me the word, isang strike lang. Tapos yan. Isa lang. Ako na tatapos. Sabi niya, no. That means walang bitterness si David kay Saul. Sinibat siya, pinahabol siya, mga kapatid. Pero hindi niya in-entertain ang bitterness sa kanyang puso. Oh, I feel to pray right now. I can feel in the spirit na mayroon ditong gustong i-deal ang Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Diyos i-heal somebody right here, right now, na gustong pagalingin ng ating Panginoon. Not physically, but God will deal your bitterness kung meron tayong experience, mga kapatid. Father, in the name of Jesus, you are the great healer. Ang unang yung pinagaling, Panginoon, as recorded, is yung mapait na tubig ng Mara. And I pray right now, God, kung meron mang source ng kapaitan, Panginoon, experience. Kung paanong si Moses naghagis ng punong kahoy, Panginoon, at naging matamis ang tubig na yan. Right now in faith, Lord. Ating hinagisan ng Diyos by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. At sa krus, Panginoon, at sa kapangyarihan ng iyong kamatayan, Panginoon, maging matamis, Panginoon, ang anumang kapaitan, makaranasan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Let all bitterness be driven away, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, dahil ito, Diyos, ang naghahanda sa amin sa promotion na iyong hinanda at ibibigay sa bawat isa. In the name of the Lord Jesus, I pray. I pray, O God. I pray, O God. I pray, O God. Habang tayo nakatayo ngayon, mga kapatid, can we just pray? Even just not so loud, mga kapatid. Kung nais ko, mga kapatid, nabukit mo ang iyong bibig ngayon, magsalita ka sa Panginoon. Don't just pray in your mind.
There is power in declaration. May kapangyarihan ng declaration, mga kapatid. Don't just pray in your mind. God wants to hear your voice. God wants to hear you speak. Why? Because God, He is a speaking God. When He created the world, hindi lang siya nag-isip. Ang sabi ng Bible, He spoke. Siya nagsalita, mga kapatid. So there is power when you speak. So kung gagawin natin yan, mga kapatid, you have to speak. Kung meron tayong kailangan i-release ngayon sa Panginoon, every burden, you have to release. Sa ating mahal sa buhay, mga kapatid, you have to speak. Hindi kailangan malakas, mga kapatid, but you have to speak with all of your heart. Tulad ng isang makasalanan, ang sabi niya, doon sa malayo, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Nagsabi, Father, forgive me. I am a sinner. Gusto na nating Panginoon na marinig ang ating pananalangin ngayon, mga kapatid. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Hear every prayer right now, oh God. Hallelujah. I release right here, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray for healing, God. Before we will have a breakthrough in the Spirit, Lord Jesus Christ. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. It could be bitterness sa aming mahal sa buhay, Panginoon. Sa family, oh God, to our brother, to our sister, oh God, sa mga pangyayari, Panginoon, we release everything in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. We pray for healing. We pray for recovery in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord. Yes, go ahead. Hallelujah. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Ating tanggapin yan, mga kapatid. Ating hilingin yan sa ating Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, it's your prayer. It's your prayer. It can go to your past. Hallelujah. It's only the power of prayer, mga kapatid, na makarating. Pwede niyang abutin ang ating nakaraan, mga kapatid. It's only the power of prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Why? Because we are serving a God. He is not bound by time. He can reach the past, hallelujah. And He can reach the future, hallelujah. And He will bring it to your present situation. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God, hallelujah. We also pray for forgiveness, oh God, hallelujah. Freely forgive, hallelujah. Freely forgive, hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Ano mga aming mapagdaanan, Panginoon, ay hindi namin kimkimin sa aming mga puso, Lord God, but we count them, Lord, as part of our training. In the name of the Lord Jesus Christ, because you have greater things for us. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, go ahead. In Jesus' name, hallelujah. I receive it, Lord. Tinatanggap ko, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise be to the name of the Lord. Praise be to the name of the Lord. Praise be to the name of the Lord. Praise be to the name of the Lord Jesus. Praise be to the name of the Lord Jesus. Come on. Hallelujah. We will wait, my kapatid. You will have a breakthrough right now. Hallelujah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. They shall mount up with wings as eagles. Come on, you have to release it before the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise God. I know we're ready now. Ngayon papasok tayo sa kanyang sanctuary, mga kapatid, with thanksgiving in our hearts. Before we pray, last Friday, mga kapatid, bumiyahe kami. Just a little thing. Kanina sa prayer, sa ating devotion, I wept before the Lord. I cried before God. If you can recognize what God is doing, mga kapatid. Little things na ating ma-appreciate sa Panginoon. Paano gumagawa ang kanyang kapangyarihan kami, mga kapatid. Pumunta kami Rizal every Friday, mga kapatid. Pag-uwi namin, kasama ko si Jacob, mga kapatid. May nagbabike sa unahan. Right, ako, mga kapatid. Dito siya, bike lane. Dito ako, mga kapatid. Sa right. Siguro mga 10 meters away. Speed namin mga 50 or 60. Dahil pababa, mga kapatid. Hindi namin nanisahan, mga kapatid. Bigla lang siyang natumba at napunta doon sa aming harap. Kasi na-slide siya, mga kapatid. So, kinabig ko, mga kapatid, yung sasakyan. Nakaiwas na kami, mga kapatid.
Sabi ko, kung na-advance lang kami ng maybe 1 or 2 seconds, 1 or 2 seconds lang mga kapatid na advance. Dahil nandun siya sa lane namin na sa kasaan ng iba din. Those things na maliliit mga kapatid, if you can recognize the power of God, napakarami nating nais at dapat pasalamatan sa ating Panginoon mga kapatid. At marami tayong hindi nakikita na ginagawa ng ating Panginoon. That's why the Bible says, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Ang kalakasan na meron tayo ngayon, mga kapatid, ay biyaya ng ating Panginoon. Father, we thank you. I wept before God. Hallelujah. Give thanks to the Lord, mga kapatid. Napakaraming bagay na ginagawa ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi natin kayang bilangin. Hallelujah. Paggising sa umaga, that's what the Bible says, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord is greatly to be praised. God, we thank you, Lord. You are worthy to be praised, oh God. I will shout at the top of my voice. I will proclaim your greatness. I will declare your goodness, oh God. You are from everlasting to everlasting, from generation to generation. You are God, you are God, you are faithful. You are faithful to your word. Tapat ng Diyos, kanyang salita, mga kapatid. So right now, this very moment, why not just we give thanks unto the Lord? We just bless the Lord with all of our heart, mga kapatid. Habang tayo nakatayo, mga kapatid, before natin tatapusin ngayon, mga kapatid, iwanan natin ang pasasalamat at pagsamba natin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I give you praise, oh God. We thank you, Lord Jesus. You are so good, oh God. You are so good, oh God. Marami kang binubuksan ng mga pintuan, Panginoon. Ilang pila kaya kami nadaanan ng Friday, mga kapatid. Mga taong nag-pila sa mga pantries, mga ayuda. Sabi ko sa aking anak, Jake, anak, tingnan mo. Kami mga tao ngayon nahihirapan. Siguro mga 300 meters na pila ng mga tao, or 500, almost kalahating kilometro, mga kapatid. The world is suffering. We are here, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoon. On the other hand, we will pray. It's our job to pray. It's the command of God to pray. Atin siya nagdalangin, mga kapatid. Father, we thank you. We pray for our nation, O God. We pray for those suffering. Hindi namin kayang tustusan, Panginoon, ang pangailangan ng lahat of God. We just come to touch the hem of your garment, O God. We just carry the burden right now, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat sa lugar na aming kinaroonan ngayon, Panginoon. We feel safe. God, we can feel your presence. You're here, God, but you reach out, oh Lord, right here, right now. By prayer, by faith, we reach out to them, Lord, right now, Jesus. We pray, come on.
I release the spirit of intercession right here. I release the power of the Spirit right here. Yes, you can do something in your prayer. You can command angels right here. You can command angels in your